Good day everyone, my name is Mariel. Our topic today is all about Women in Development Approach or YID. So, what is Women in Development Approach? Women in Development Approaches YID. So, Women in Development YID is a approaches to development that focuses on the role of women in economic and social development. It emphasizes the needs to address gender equality and to promote the participation of women in all aspects of development. So, ang Women in Development YID ay isang strategy para sa paglago na nagbibigay diin sa kontribusyon ng kababaihan sa social and economic development. So, nakapokus ito sa kung gaano kahalaga na labanan ang hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian at hikayatin ang partisipasyon ng kababaihan sa lahat ng aspeto ng pag-unlad. The Women and Development Approaches was developed in the 1970s in response to concern that traditional and development efforts were not adequately addressing the needs and contribution of women. The Women in Development Approaches acknowledges that women often face specific challenges and discrimination that hinder their ability to fully participate in the development and benefit from it. These challenges include lack of access to education, economic opportunities, and decision-making power, as well as higher levels of poverty and vulnerability. Ang Women and Development Approach ay binuo noong 1970s bilang tugon sa mga alalahanin na ang mga needs at contribution ng kababaihan ay hindi sapat na isinasang-alang-alang ng mga tradisyonal na hakbangin sa pag-unlad. Kinikilala ng Women and Development Approach na ang mga kababaihan ay madalas na nakakaranas ng pagkiling at natatanging mga hadlang na pumipigil sa kanila sa ganap na makisali at makinabang mula sa pag-unlad. Kasama sa mga problemang ito ang tumaas na antas ng kahirapan at kahinaan kasama ang limitadong pag-assess sa mga opportunities, education, and decision-making authority sa paggawa ng desisyon. The Women in Development Approach calls for the inclusion of women in development, planning, and decision-making as well as for the design of policies and programs that address the specific needs and rights of women. It also emphasizes the importance of building women's capacity in empowering them to participate in development. So, according to the Women in Development Approach, ang mga patakaran at programs na tumutugon sa mga natatanging pangangailangan at karapatan ng mga kababaihan ay dapat na idisenyo at ang mga kababaihan ay dapat isama sa mga proseso ng pagpaplano at paggawa ng desisyon para sa pag-unlad. Itinatampok din nito ang pangangailangan ng pagpapahusay ng mga kakayahan ng kababaihan at pagbibigay sa kanila ng authority na makibahagi sa paglago. It has evolved over time and has influences the development other approaches such as the Gender and Development or GAD approach. Ang kalikasan nito ay umuunlad sa paglipas ng panahon na nakaka-impluwensya sa pagbuo ng ilang mga teorya tulad ng teorya ng kasarian at pag-unlad, GAD, na nagbibigay diin sa pangangailangan tignan at tugunan ang mga relasyon sa kasarian at kawalan ng timbang sa kapangyarihan sa sektor ng pag-unlad. The main principles and goals
of the Women in Development Approach or YID. Number 1 is gender equality. The Women in Development Approach recognizes that gender equality is an essential component of sustainable development and to address the systemic equalities that disadvantage women and girls. Ang Women in Development Approach ay naglalayong tugunan ang mga strukturang injustices na nagpahirap sa kababaihan habang kinikilala na ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay isang mahalagang elemento ng pagpapanatiling pag-unlad. Number 2, empowerment of women. The Women in Development Approach seeks to empower women by promoting their active participation in all aspects of development, including decision-making processes and by addressing the social, economic, and political barriers that limit their agency. So, ang pamamaraan ng Women in Development ay naglalayon na bigyang kapangyarihan ang mga kababayan sa pamamagitan ng pag-alis ng panlipunan, pang-ekonomiya at pampubliko na mga hadlang na naghihigpit sa kanilang ehensya at hinihikayat ang kanilang aktibong pakikisangkot sa lahat ng aspekto ng pag-unlad, kabilang ang mga proseso sa paggawa ng desisyon. Number 3, recognition of women's rights. Ang Women in Development Approach ay nagtataguyod ng pagkikilala at pagtatango sa mga karapatan ng kababayan, kabilang ang kanilang kalayaan mula sa diskriminasyon, ang kanilang karapatan sa trabaho at edukasyon, at ang kanilang kakayahang magkaroon ng mga anak at makisali sa pampublikong buhay. Number 4, integration of a gender perspective. Ang Women in Development Approach ay nagbibigay ng matinding diin sa pangangailangang isama ang pananaw ng kasarian sa lahat ng mga estratehiya at mga hakbangin sa pag-unlad upang matiyak na ang mga layunin at pangangailangan ng kalalakihan at kababayan ay pantay. Number 5, capacity building for women. Ang capacity building for women upang bigyang daan ang mga kababayan na ganap na makisali sa mga proseso ng pag-unlad at matupad ang kanilang buong potensyal. Gumagana ang Women in Development Approach upang mapataas ang kapasidad ng kababayan sa pamamagitan ng edukasyon, training at iba pang mga uri ng suporta. The successes and challenges of the Women in Development Approaches. There have been many successes and challenges associated with the Women in Development or YID approaches. Some of the success include: Number 1, increases awareness of the gender equality. Ito naman yung tumutulong sa pagpapataas ng kamalayaan sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay ng kasarian sa pag-unlad at sa paglipat ng mga paksa tulad ng mga karapatang reproduktibo at pagbibigay kapangyarihan sa kababayan sa tuktok ng agenda para sa pag-unlad. Number 2, improve access to education and employment. So, sa maraming bansa, may mga access na ngayon ang kababayan sa paaralan at trabaho dahil sa Women in Development Approaches na nagpahusay sa kanilang mga opsyon sa ekonomiya at pakiramdam ng kalayaan. Number 3, greater participation in decision making. So, in local communities, national governments, and international organization, ang partisipasyon ng kababayan sa paggawa ng desisyon ay tumataas dahil sa paraan ng Women in Development.
Number 4, enhance livelihoods. So, sa pamamagitan ng mga pagsisikap tulad ng mga programang microfinance at suporta sa negosyo, ang parahan ng Human and Development ay nakatulong sa pagpapabuti ng buhay ng kababayan sa maraming bahagi ng mundo. Some of the challenges associated with the Human and Development approach include: number 1, resistance to change. So, ang ilang mga tao ay sumalungat sa paraan ng Human and Development, lalo na sa mga nag-iisip na ito ay nagbabanta sa mga tinatag na pamantayan ng kasarian at mga struktura ng kapangyarihan. Number 2, limited resources. Human and Development ay madalas na kulang sa pondo na humahadlang sa kapasidad nito na ang palawakin ng mga matagumpay na proyekto at matugunan ang mga layunin nito. Number 3, lack of gender. Disaggregated data. Measurement of the impact of the Human and Development at pagkikilala sa mga lugar na nangangailangan ng pag-unlad ay nahadlangan ng madalas na kawalan ng tumpak at komprehensibong data sa posisyon ng kababayan. And the last, number 4, limited institutional support. Madalas na naging hamon ang pag-mainstream ng pananaw ng kasarian sa mga patakaran at program sa pag-unlad dahil sa kakulangan ng suportang institusyonal para sa Human and Development approach kapwa sa loob ng mga bansa at international na organisasyon. And that's all. Thank you.